Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isa na namang nakakabahalang modus ang ating tampok ngayong araw. Isang uri ng pandurukot na tahimik, mabilis, at kadalasan ay hindi agad namamalayan ng biktima. Ang tinatawag na last bag modus. Kuha ito noong panahon pa ng pandemya, subalit layunin ng videong ito na magsilbing babala at paalala sa ating lahat upang maiwasan nating maging biktima ng ganitong uri ng krimen. Madalas umanong target ng ganitong modus ang mga matatandang naglalakad o namimili ng mag-isa, lalo na kung may bitbit silang shoulder bag. Sa bidyong kuha sa CCTV makikita ang isang matandang babae na naka-shoulder bag na pula na namimili ng prutas sa isang tindahan. Habang abala siya sa pagpili ng bibilhin, tila may tatlong kababaihan na unti-unting lumalapit sa kanya. Kung mapapansin sa video, para bang may kanya-kanya silang ginagampanang papel. May isang pumupuesto sa harapan upang limitahan ang kanyang kilos. May isa namang gumigit-git sa kanyang tagiliran upang mabawasan ang kanyang espasyo, habang ang isa pa ay nasa likuran at tila nakatutok sa shoulder bag ng matanda. Kapag napalibutan na ang kanilang target at wala nang gaanong espasyo upang makakilos ito, dito umano isinasagawa ang mabilis na paglaslas sa bag gamit ang isang blade. Sa loob lamang ng ilang segundo, maaaring makuha ang wallet, cellphone o perang dala ng biktima nang hindi niya agad namamalayan. At matapos makuha ang kanilang pakay, mapapansin sa CCTV na isa-isang humiwalay ang grupo. Naglakad silang tila walang nangyari, walang pagmamadali, walang takbuhan. At dahil dito, lalong nagiging mahirap mapansin ang nangyaring pandurukot. Saka lamang nalaman ng matandang babae na nawawala na ang kanyang mga gamit nang siya ay magbabayad na sana sa tindahan. Isang pangyayaring tunay na nakakalungkot, lalo na kung ang perang dala ay para sana sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa isa pang video, isa na namang matandang babae ang makikitang naglalakad ng mag-isa sa kalye. Habang siya ay naglalakad, ilang kababaihang may dalang payong ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ngunit dahil sa pagkakaharang, napilitang bumagal at pansamantalang huminto ang matanda. Sa maikling sandaling iyon, doon umano isinagawa ang paglaslas sa kanyang shoulder bag. Hindi rin niya agad namalayan ang nangyari. Ayon sa impormasyon, kagagaling lamang umano ng matanda sa bangko bago ang insidenteng iyon. Posibleng natunugan o nasundan siya matapos ang kanyang transaksyon. Pagkatapos makuha ang kanilang pakay, mabilis ding naghiwa-hiwalay ang grupo. At dahil hindi agad napansin ng biktima ang nangyari, nakalayo na ang mga sangkot bago pa man siya makahingi ng tulong. Sa isa pang video, ipinakita ang isang babaeng nahuli sa hiwalay na kaso habang ipinapaliwanag niya umano kung paano isinasagawa ang ganitong klase ng pandurukot. Ayon sa kanyang pahayag, mas gusto nilang targetin ang mga taong may shoulder bag na nakasabit sa balikat. Kapag nasa likod ang bag, mas madali raw itong hiwain. Ngunit kung ang bag ay nasa harapan ng biktima at mahigpit na yakap nito, hindi umano nila ito basta-basta ginagalaw dahil mas mataas ang posibilidad na mapansin sila. Anya, sa pamamagitan ng maliit na blade, hinihiwa nila ang likurang bahagi ng bag. Pagkatapos ay mabilis na kinukuha ang wallet, cellphone o perang nasa loob. Sinabi rin niya na hindi raw hadlang kung matao ang lugar. Kapag nakakita sila ng pagkakataon, isinasagawa pa rin umano nila ang kanilang plano. Isa pang ikinagulat ng pulis ay ang paraan umano ng paggamit nila ng blade. Ayon sa babae, hinahati pa nila ito sa dalawa upang maging mas maliit at mas madaling maitago sa kamay. Sinabi rin niyang ginagawa umano ito upang mabawasan ang posibilidad na masugatan ang mismong biktima habang hinihiwa ang bag. Sa demonstration, mabilis niyang naipakita kung gaano kadaling mapunit ang tela ng isang bag gamit ang maliit na piraso ng blade. Gayunman, nilinaw ng mga awtoridad na ang ganitong paliwanag ay hindi dahilan upang makaiwas sa pananagutan. Ipinaalala sa kanya na haharap pa rin siya sa kaukulang kaso. Pinayuhan din siya ng pulis na kung mabibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay sa hinaharap, mas mabuting maghanap na lamang ng marangal na hanap buhay. Hindi lamang sa Pilipinas na iuulat ang ganitong uri ng modus. Meron ding mga naitalang insidente ng paghiwa ng bag at pandurukot sa matataong lugar. May ilang ulat din na maging mga Pilipinong OFW ay naging biktima ng ganitong pamamaraan habang namimili o naglalakad sa matataong lugar. Samantala, nito lang buwan ng Hulyo nahuli naman sa lungsod na pamilihan ng Kawayan ang dalawang babaeng sospek sa kaparehong modus. Oh, yan, dalawa na yan. Yan, sila ngayon dyan nun sa video.
yan. Nahuli na rin yung dalawang magnanakaw noong na yan. Matapos ang isinagawang investigasyon, agad sinampahan na ng kasong pagnanakaw ang mag-inang naaresto. Mas ikinagulat pa ng mga autoridad ang kanilang naging resulta ng background check. Ayon sa pulisya, lumabas sa kanilang records na matagal na umanong sangkot ang mag-ina sa ganitong uri ng kriminal na gawain. Batay sa datos ng PNP, mula pa noong 2006 ay naiuugnay na umano ang dalawa sa mga insidente ng pandurukot, paglalaslas ng bag at pagnanakaw ng mga gamit ng mga biktima. Kung susumahin, halos 20 taon na umano nilang ginagawa ang ganitong modus. Ayon pa sa hepe ng pulisya, mayroon ng 16 na naitalang kaso ng pagnanakaw ang mag-ina sa iba't ibang lugar sa bansa. Nadagdagan pa ito ng 4 na panibagong reklamo mula sa mga biktima sa lungsod ng Kawayan, dahilan upang lalo pang dumami ang mga kasong kanilang kinakaharap. Gayunman, ipinaliwanag din ng pulisya na nagkaroon ng mga pagkakataong nakalaya ang dalawa matapos umatras ang ilang complainant sa kanilang reklamo, habang sa ibang pagkakataon naman ay nakapagpiyansa sila para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang mga kaso. Dahil dito, muling nananawagan ang mga autoridad sa publiko, lalo na sa mga senior citizen at kanilang mga pamilya, na maging mapagmatsyag sa paligid at huwag mag-atubiling humingi ng kasama kapag pupunta sa bangko, mamamalengke o magdadala ng malaking halaga ng pera. Isang simpleng pag-iingat lamang ang maaaring makaiwas sa mas malaking perwisyo.